Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Eloisa. Kanina pa siya nakatingin sa bintana. Nakasara iyon at tiniyak niyang nakalak na ng mabuti. Naalala niya si Rafael. Hindi maalis sa isipan niyang taglay nitong kakisigan. Can't believe herself. Napapangarapin niya na nakakulong sa mga bisig nito. Sa puso niya ay tila may nasindihang init. Paano niya ipaliliwanag ang kakaibang tibok ng puso niya tuwing magtatama ang mga mata nila ng binata? Bakit ako nagkakaganito? Napabuntong hininga si Eloisa sa isiping yun. Tila hindi na niya ngayon kilala ang kanyang sarili. Si Dave at hindi si Rafael ang dapat niyang pagbuhusan ng atensyon. Paano kung si Rafael ang lalaking pangahas na pumasok sa kwarto niya? Bigla-bigla ang dating ng realisasyon sa kanyang isipan. Bakit ho? Tinawag si Eloisa ng ina habang abala sa paggawa ng pattern. Pormal ang mukha ni Aling Elena. Nasa labas si Dave, hinahanap ka. Biglang kinabahan ng dalaga. Kausapin mo na ang lalaking yon, Eloisa, at diretsahin mo na kung ano pang kailangan sa'yo. Oho, inay. Pinaabot pa niya ng ilang araw bago nagpakita sa'yo. Narinig pa niyang sabi ng kanyang ina. Hindi naman malaman ni Eloisa kung paano pakikiharapan na ang asawa. Sa loob ng mahabang panahon ay nanatiling ibang tao sa kanya si Dave. Blanko ang ekspresyon ni Dave nang harapin si Eloisa sa kanilang salas. Naupo siya sa pang-isahang sofa. Kamusta ka na? Tanong nito. Okay lang. Tipid niyang sagot. Matagal silang nagpapakiramdaman. Naglabas ito ng sigarilyo at lighter. Do you mind if I smoke here? Hindi siya sumagot. Nagsindi nga ito ng sigarilyo. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nito. Anong ibig mong sabihin? You're beautiful. Hindi tulad noon na nene ka pa. Nito na tumawa ng pagak. Ikaw din. Mukhang nahiyang ka sa klima ng Amerika. Ganti niya. Nagkibit ito ng balikat. I'm staying here for good, Eloisa. Mabuti naman kung ganun. Kapwa nangangapa ng sasabihin ng dalawa. Malakas daw ang business mo. May sasabihin ka ba sa akin, Dave? Iniba niya ang usapan. Matagal siyang tinitigan ni Dave. Wari pinag-aaralan nito ang kanyang anyo. 8 taon. Ang laki na nga ng pinagbago mo, Eloisa. May nakita siyang lungkot sa mga mata ni Dave nang sabihin yun. Para nga pala sa'yo, pasalubong ko. Nito saka iniabot ang 2 plastik. Pasensya ka na at ngayon ko lang naibigay. At tubili pa siyang tanggapin iyon, ngunit tumayo ito para dalhin sa tabi niya. May inaasikaso akong papeles sa munisipyo dahil may nabili akong lupa sa San Martin at mabilis na sinimulang paggawaan ng bahay. Mabuti naman kung ganun. Wala siyang maisip na sasabihin dito. Humigit ng malalim na hininga ang lalaki bago nagsalita. Nalaman mo na pala ang tungkol sa amin ni Cindy. Hindi sumagot si Eloisa. Hindi kami nagtagal ni Cindy. Sa Amerika may nakasama akong Pinay, pero nauwi rin sa hiwalayan. Nakatingin lang siya sa asawa. Alam kong nagagalit ka sa akin, kaya gusto kong pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa ating dalawa. Nag-uusap na tayo ngayon, sagot ng dalaga. Gusto ko'y mag-usap tayo ng sarilinan, sabi nito at napasulyap sa kusina. Alam ni Eloisa na naroon ang kanyang ina at maaaring nakikinig. Saan? Sa ibang lugar. Marami akong gustong sabihin at ipaliwanag sa iyo, Eloisa. Dapat ba siyang matuwa dahil magkakausap na sila ng masinsinan ni Dave? Aniya sa sarili. Bagamat madalas punahin ng kanyang ina, hindi talaga pinalitan ni Eloisa ang suot niyang damit. Mataas ang manggas at talagang sinadya pa niyang itaas iyon. Ako ang naiinitan sa suot mo, anak. Wika ni Aling Elena sa kanya. Hindi na lamang niya pinansin ang inang pumasok sa tahian na naghatid ng merienda para sa kanilang mga mananahi. Huminto ang kanyang mananahi para magmerienda. 3:00 pa lang ng hapon, kaya mainit pa rin sa labas. Natanaw niya ang papalapit na lalaki. Sa kanila ang tungo nito. Hindi agad ito nakilala ni Eloisa dahil nakasombrero ito. Inakala niyang si Dave at susunduin siya para sa kanilang pag-uusap. Hi! Nakangiting bungad ni Rafael sa kanya. Ikaw pala, Rafael.
Natangay siya ng kasiglahan ng binata. Napasulyap siya sa kanyang mga tauhan dahil narinig niya ang pagbubulungan ng mga ito. Tila nagpapapansin ang mga ito sa binata. Nakita ni Eloisa na bumati si Rafael sa pamamagitan ng pagkaway. Isa na si Dory sa kinilig sa gesture na iyon ng binata. Napasyal ka yata? Masama ba? Tanong nito na ang ngiti ay hindi nawawala sa labi. Hindi naman. Pinakukumusta ka ni na mama at papa. Hindi ka man lang daw nadalaw sa amin. Hindi siya agad nakaisip ng irarason sa binata. Alam ko na, busy ka sa mga tanggap ninyong tahiin. Valid naman ang rason na yon, kaya sinang-ayunan ni Eloisa. Naroon sa mesa ang mga tela at kaharap niya sa isa pang mesa ang mga papel para sa paggawa ng pattern. Pakisabi nilang kila mama, kapag nakaluwag na ako rito sa tahian ay lilipat ako. Hindi ko pa maiwan sa ngayon ang mga to eh. Kailan? Nangislap ang mga mata ni Rafael. Bakit ba tila namamalikmata siya sa ngiti ng binata? Nahawa na rin ba siya sa pinsan niya na kinikilig sa kakisigang taglay ni Rafael? Hindi siya dapat umakto ng ganito, lalo't kapatid nito ang kanyang asawa. Kailan, Eloisa? Ulit ni Rafael na naupo sa ibabaw ng isang mesa paharap sa kanya. Humapit sa suot nitong faded maong pants ang mamasal na hita. Tila may ipinapaalala ito sa kanya. No, hindi siya. Hindi si Rafael. Hindi niya dapat pagdudahan ng pagkatao ng binata. Sa lumipas na taon na naroon siya sa poder ng mga magulang nito at tuwing bakasyon ni Rafael sa eskwela ay kasama nila ito sa bahay at nakita niya ang kabaitan nito. Are you okay, Eloisa? Nagtatakang tanong nito. Marahil ay nag-isip kung bakit basta na lamang siyang natulala. May sinasabi ka ba? Iimbitahan sana kitang mamasyal sa San Martin. Hindi agad nakasagot si Eloisa. Marami kasi akong... Please. Ang mga mata ni Rafael ay nakikiusap din. Tila nadala si Eloisa sa nakitang pagsusumamo ng binata. Ngayon na ba? Maluwang ang naging ngiti ni Rafael. Oo, ngayon na. Lumitaw ang mapuputing ngipin ng lalaki. Mas maputi si Dave kaysa kay Rafael. Ngunit tila mas malakas ang karisma ng huli dahil sa taglay nitong kulay ng balat. Kayo manggi. Mabuti pumayag si nanay na ako ang kasama mo. Tanong ni Rafael sa kanya. Nagmamaneho ang binata ng Volkswagen, ang sasakyan na matagal ng pag-aari ng mga Montemayor. Bakit naman hindi? Kilala ka naman ni nanay. Sagot niya. Hindi ba nagalit? Hindi agad nakasagot si Eloisa. Bagaman tahimik ang kanyang ina nang magpaalam siya na sasamang mamasyal kay Rafael, ay alam niyang mayroon itong saloobin at hindi nga lang sinasabi pa sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Inilayo niya ang usapan. Wala namang partikular na lugar. Gusto ko lang mag-aksaya ng gasolina. Biro nito na lumingon sa kanya. Mayaman na kasi kayo. Aniya. Hindi ako. Si Dave ang malaki ang ipon. Nakabili na nga lang lupa na pagtatayuan niya ng kanyang kaharian. Siyempre, kung may hari, mayroong reyna sa kaharian, hindi ba? Kay bilis magpalit ng anyo ni Rafael. Kanina lamang ay nakangiti sa kanya, ngunit ngayon ay formal na formal. Naisip ni Eloisa, kaya marahil binanggit nito ang tungkol sa pagtayo ni Dave ng bahay sa lupang nabili, ay para na ring pinaparinig nito sa kanya. Maaaring humingi ng tulong si Dave kay Rafael para sa kanya. Alam ni Dave na bagamat wala itong naririnig sa kanyang masasakit na salita o sumbat, alam niyang may makapal na pader na nakapagitan sa kanilang dalawa ng asawa. Hindi na muling nagbukas ng usapan si Rafael. Nanatiling formal ang anyo nito, nakatuon ng buong konsentrasyon sa pagmamaneho. Namalayan na lamang ni Eloisa na nakahinto na ang sasakyan sa harap ng isang class na restaurant sa San Pascual. Inalalayan siya ni Rafael paglabas ng sasakyan. Napapitlag pa si Eloisa sa simpleng paglapat ng kanilang palad dahil sa tila mumunting kuryenteng nanulay sa kanyang mga ugat. Naninibago lang ako. Hindi ako sanay na may lalaking umaalalay sa akin. Pagbibigay katwiran ni Eloisa sa kanyang sarili. Walang mali siya sa mga kilos ni Rafael. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ipinaghila siya nito ng upuan bago ito naupo sa kaharap niya at nagkatitigan ng dalawa. May dumi ba ako sa muka?
Tanong ng dalaga na hindi napigilan ang pagpiyok ng boses. Alam mo bang sa mga oras na to'y gusto kong ulitin ang ginawa ko sa'yo nun? Seryosong sabi nito. Dapat ay magalit siya, ngunit may kung anong kapangyarihang taglay ito na hindi niya magawa. I love kissing you. Nito sa masuyong tinig. She was torn between her morals and feelings na hindi pa niya mabigyan ng kahulugan sa ngayon. Nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ng dalaga. Never mind what I've said. Maaaring kamuyaan mo ako kapag inulit ko pa yun. Naputol ang kanilang pag-uusap nang lumapit ang tauhan para iabot ang menubok. What do you want? Tanong nito. Busog pa ako. Ang binata ang umorder at lihim niyang pinagmamasdan ang kilos nito. At nang ibalik nito ang atensyon sa kanya, ay tila nasiyahan nang makita siyang nakatiting dito. Galit ka pa rin? Hindi na. Ngumiti ang binata. Mahal mo pa ba si Dave? Bakit ikaw ang nagtatanong sa akin yan? Nagkibit ito ng balikat. I want to know the truth. Karapatan kong hindi sagutin ang tanong mo, Rafael. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila at nang ihanda na ang pagkain, ay wala pa rin silang kibuan. Rafael! Napalingon ang binata sa pinanggalingan ng tinig. Palapit sa kanila ang isang magandang babae. Nagangat ng ulo si Eloisa at nakita niya ang kamustahan ni Rafael at ng babae. Humalik pa ito sa mga labi ng binata. Pakiramdam niya ay tila siyang nahiya sa ginawa ng dalawa. Kumusta ka na, Nika? Tuwang bati nito na tila nakalimutan din si Eloisa. Anong ginagawa mo rito? Tila hindi napansin ng babae si Eloisa, kaya naupo ito malapit sa binata. Ikaw ang dapat kong tanungin. Alam mong taga rito ko. Sagot ni Rafael. Sinusundan kita. Diretsong sagot ng babae. Hey, may kasama ka pala. Mabuti naman at napansin siya nito. Wika ni Eloisa sa kanyang sarili. Yeah, si Eloisa, kababata ko. Eloisa, siya si Nika, classmate ko sa Maynila. Ngumiti ng matamis ang babae. And one of your girlfriends? Tudyo nito. Baka maniwala sa'yo si Eloisa. Isumbong pa ako sa mama ko. Biro pa ni Rafael. Join us, Nika. Tamang-tama. Naparami ang order kong pagkain. Sure. Sagot nito na malagkit ang tingin sa binata. Saka tinignan si Eloisa na tila sinusuri siya. Gusto niyang tumayo na at iwan na ang dalawa na masayang nagkukwentuhan. Tuluyan na siyang nakalimutan ni Rafael. Excuse me? Putol ni Eloisa sa pagkukwento ng babae. Pupunta lang ako sa ladies' room, Rafael. Bago pa man ito nakasagot ay nakatayo na siya. Sa loob ng ladies' room ay doon niya pinakawala ng emosyon. Masikip na masikip ang kanyang puso. Lalo pat kitang-kita niya ang mga mata at malagkit na tinginan ng dalawa. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Anong karapatan niya kay Rafael? Hindi na niya matagalan na makita pa uli ang dalawa, kaya't umalis na siya at dumaan sa isang pinto ng restaurant. Lakad-takbo ang ginawa ni Eloisa para hindi siya masundan ni Rafael. Huminto lang siya nang mamalayang sira ang takong ng sapatos na suot niya. Pinahid niya ang pawis at luhang hindi niya alam na kusang tumulo sa mga mata niya. Ginabi ka yata, Eloisa? Tanong ni Aling Elena. Hindi siya makatingin ng diretso sa ina. Naisipan kong mamasyal pa sa mall nang magkahiwalay kami ni Rafael, Nay. Pagsisinungaling niya. Bakit hinanap ka pa sa amin ni Rafael? Tanong nito. Ewan ko ho. Kundi lang galing dito si Dave, ay mag-iisip na ako na siya ang kasama mo. Si Dave? Oo, at nagbilin siya na sabihin sa'yo na nasa bahay siya. Mayamot sa tinig ng kanyang ina. Magpapahinga na ho muna ako, Nay. Mukhang pinapalipat ka sa kabila ah. Hindi niya ito sinagot. Pupunta ka ba roon, anak? Hindi ho. Mabuti naman. Kung gusto kang kausapin ni Dave, hindi roon sa kanila. Bakit ikaw ang dadayo sa kanila? Hayaan mong siya ang lumapit at magpunta rito. Kung alam mo lang, Nay, hindi na ako karapat-dapat kay Dave. Hindi na ako maaaring magmalaki sa kanya ngayon dahil naibigay ko na ang lahat sa lalaking hindi ko asawa. Nais niya sanang sabihin sa ina. Gustong mabasag ng kanyang tinig.
Ngunit pinilit niya pa rin na walang mahalata sa kanyang ina sa dinadala niyang problema. Sige Nay, sa kwarto na muna ako. Kung gusto kang kausapin ni Dave ay dito dapat. Habol pa ni Aling Elena sa anak. Maaari mo nang sabihin sa kanya ang plano mong paglakad sa pagpapawalang bisa ng inyong kasal. Naumid si Eloisa. Bago pa man may mahalata ang ina, ay pumasok na siya sa kwarto. Hahaba lang ang mga sasabihin ng kanyang ina at wala siya sa mood na makinig. Mas gugustuhin pa niyang mahiga at mag-isip. Kinabukasan, si Dave ang nakasalubong ni Eloisa nang papunta siya sa patahian. Maaga pa kaya wala pa ang kanyang mga tauhan. Si Dory ang kasama niya at umuna na itong pumasok sa tahian. Ngayon na tayo mag-usap, Eloisa. Formal na saad ni Dave sa kanya. Tila nga pautos pa iyon. Saan? Kagabi hinanda na niya ang kanyang sarili sa paghaharap nila ni Dave. Alam niyang dapat na nilang gawing final ang anumang gusot sa pagitan nila ng lalaki. Kailangang malaman niya kung ano ang plano ni Dave sa kanya. Not here. Ani Dave na nakatitig sa kanya. Mas lalong hindi sa inyo. Alright, alam ko na kung saan. At hinawakan ito sa siko si Eloisa. Sandali. Bakit? Kunot noong tanong nito. Sa paglapit na iyon ng lalaki, ay tila nanlaki ang kanyang ulo sa realisasyon. Ang pabangong taglay ni Dave ay katulad ng amoy ng lalaki ng gabing iyon at hindi siya maaaring magkamali. May problema ba? Do I have to ask your mother permission para maisama kita? Gusto niyang magalit ng tuluyan sa lalaki sa tila kawalan respeto nito sa kanyang ina. Bagamat nakapagtimpi pa rin siya, may mas mahalaga pa ritong dapat unahin. Eloisa, naghihintay ito ng sasabihin niya. Anong pabango mo? Alanganin ang ngiti ni Dave at tila pa nga nayayamot ito. My God, Eloisa, bakit pati pabango ko? Namula ang kanyang pisngi at hindi malaman ang isasagot sa lalaki. Alright, anitong pinagtakha ng nakitang kalituhan ni Eloisa. Interesado ka talagang malaman ko anong gamit ko? Well, you really like it. Matigas siyang umiling. Amused na ngumiti ang lalaki. Mukhang ikaw lang ayaw ng pabango ko Naisip ni Eloisa. Can't afford ng mga lalaki sa kanilang lugar na magkaroon ng mamahaling pabangong katulad kay Dave. Shall we go? Masyado nang mainit dito sa kinatatayuan natin. Reklamo nito. Gustong umurong ni Eloisa dahil sa takot. Hindi siya makapaniwala na si Dave ang lalaking yun. Paano niya kukomprontahin ang asawa? Nagsimulang magsikip ang puso niya at nakapagtatakang walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Tinignan siya ni Dave mula ulo hanggang paa. Are you okay? Napuna nito na tila babagsak ang dalaga ng sandaling yun. Eloisa, nag-aalala na sambit ni Dave. Si Dave nga ba ang lalaking nakasama niya ng gabing yun? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.